Magandang umaga sa lahat at ngayon ay tatalakayin natin ang ukol sa docu-film. Bibigyan natin ito ng kahulugan, kasaysayan, kaunting kasaysayan lamang, layunin, elemento, at magbibigay din tayo ng halimbawa upang madali ninyong maunawaan ano nga ba ang ibig sabihin ng docu-film. Unahin natin ang kahulugan. Ang dokumentaryo o cinema truth ay isang uri ng pelikula na nagsasaad ng katotohanan o realidad sa ating lipunan. Pinapakita ng docu-film ano ang nangyayari sa ating paligid. Karaniwang nakatuon ito sa mga issue gaya ng kahirapan, korupsyon, problema sa edukasyon, ekonomiya, o anumang katiwalian na nagaganap sa ating pamalaan at kapaligiran. Sa makatuwid, ang dokumentaryo ay nagsisilbing boses ng mga mamamayan hinggil sa mga usapin na kinakailangang pagtuunan ng pansin at mabigyan ng solusyon. Pinapakita ang problema ng ating lipunan upang lahat ng mga mamamayan ay makaalam, makisali, at higit sa lahat, magbigay ng solusyon sa kung anuman ang nakitang problema. Kasaysayan. Malayo at masalimuot ang pinagdaanan ng docu-film sa ating kasaysayan. Sinasabing unang nakagawa nito noong taong 1900 kung saan ang paunahing ipinapakita nito ay ang iba-ibang mga eksena sa pang-araw-araw na gawain ng mga tao. Ang dokumentaryong ito ay tinatawag ding aktwal na tanawin o eksena. Pinapakita noon yung unang anyo ng docu-film talaga, pinapakita lang yung pamumuhay ng mga tao, no? Kung paano yung mga buhay sa kalsada, paano yung buhay sa kabukiran, yan yung aktwal na tanawin o eksena. Subalit sa pagdating ng habang tumatakbo yung panahon dahil sa makabagong teknolohiya ay nagkakaroon din ng bagong mukha ang docu-film. Hindi lang basta yung pamumuhay, pinapakita rin yung problema sa isang lugar. Layunin ng isang docu-film. Maaaring ang pangunahing layunin ng isang docu-film ay ang makapagpabatid. Pag sinabi nating nakapagpabatid, ibig sabihin nagbibigay ng awareness, nagpapaalam ng impormasyon, makapanghikayat. Ibig sabihin, mayroong persuasion, no, na nangyayari na maniwala kayo dito sa nakikita nyo kasi totoo ito. O makapagpamulat ng kamalayan, magbubukas ng inyong mga mata na ang problemang ito ay nangyayari sa ating lipunan. At higit sa lahat, hindi lamang kamalayan kundi kaisipan tungo sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan. Yan yung layunin ng docu-film. Ano-ano ang mga elemento ng docu-film? Mayroon tayong tatlong elemento. Una, para mabuo ang isang docu-film, kailangan ninyo ng sequence script. Kumbaga, narito yung mga babanggitin, no? Pwedeng narrator ba? Pwede bang yung nagsasalita mismo? Ano yung kanyang sasabihin, no? Habang may nagbi-video, ano yung kanyang mga pahayag o statement doon sa eksena. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento o docu-film, sequence ng mga pangyayari. Dito matatagpuan ang layunin at paksang pinag-uusapan sa dokumentaryo. Pag sinabi nating sequence, paano yung transition, no, ng mga pangyayari mula doon sa pinakilala yung bayan, pinakilala yung problema, nag-suggest ng isang solusyon, no? Yan yung sequence script. At doon na rin nangyayari yung mga dialogue, mga pag-uusap. At nakikita doon ano yung purpose kung bakit nabuo yung docu-film na yon. Yan yung unang elemento natin. Pangalawang elemento ay tinatawag nating cinematografiya. Pag sinabi natin cinematografiya, ito yung parang ilaw na ginamit,
no? Gaano kaganda kung moderno ang inyong tema or yung panahon ngayon yung pinapakita, dapat makikita na hindi luma yung ginamit, no? At kung ikaw naman, nagpapakita ka ng buhay ng mga Pilipino sa panahon ng mga Kastila, siguruhin mo na ang ginagamit mong ilaw medyo hindi na makabago. Medyo ano siya, kasi yung mga ilaw noon, yung habang naggagawa ng mga pelikula, hindi siya masyado ganoon kailaw. Ang sinematografiya ay ang pamamaraan ng pagkuha ng wastong anggulo upang maipakita ng malinaw sa mga manonood ang pangyayari sa tulong ng ilaw at lente ng kamera. Pinapakita yung angle, kung kalahati lang katawan lang ba ang papakita or buong bayan ba ang ipapakita, or pwede na mayroon lang spesipikong bagay ang kukunan ng kamera. Yan yung sinematografiya. Gaano kagaling, no, sa pagkuha ng mga anggulo. At pangatlo nating elemento ay tunog at musika. Mas nagiging mabisa at mas nararamdaman ang emosyon sa dokumentaryo kung lalapatan ito ng tunog at musika, sapagkat pinupukaw nito ang interes at atensyon ng mga manonood. Sobrang ganda ng pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Sobrang ganda ng sinematografiya. Kung manonood ka ng isang docu-film, kung wala yung musika o tunog, hindi mo na kayang ipagpatuloy kasi maboboard ka lang sa panonood. Pero kapag mayroon yung musika, mayroong tunog sa bawat nakaka-intense na mga pangyayari, doon makukuha yung attention mo na magpatuloy pa. So, isa din to sa pinakamahalagang elemento. So, yung tatlong yun kailangan para makabuo kayo ng isang docu-film. Sequence script, pangalawa ay meron tayong sinematografiya, at pangatlo ay tunog at musika. Ito yung mga halimbawa ng docu-film. Una, ito yung mga title na pwede niyong panoorin. Balot Island, dokumentaryo ni Cara David, no? Ito ay mula sa Eyewitness. Pangalawa, Philippine Seas, no? A documentary by Atom Araulio. Pangatlo nating halimbawa, yung Kapuso mo Jessica So, Buwis Buhay sa Paglalakbay, Papasok sa Eskwelahan. Ito ay mga halimbawa ng docu-film. Pinapakita yung katotohanan na nangyayari sa ating bayan upang ang lahat ng mga Pilipino ay magkaroon ng kaalaman sa espesipikong problema ng ating bayan. Maraming salamat at sana ay marami kayong nakuha sa talakayan natin ngayon.